Kumusta mga kasaliksik? Sa mundo ng smuggling, napakaraming malikhaing paraan ang ginagamit ng mga kriminal upang maitago ang kanilang mga iligal na kalakal. Ilan dito ay talagang magpapamangha sa inyo. Kaya naman mula sa sapatos na may lamang bomba hanggang sa mga cellphone na puno ng nagkikinangang diamante, ay pag-usapan natin ngayon ang 10 pinakamalikhaing paraan ng smuggling na nabisto. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, hukay sa sapatos. Isa sa pinakakakaibang kaso ng smuggling ay nangyari noong early 2000 nang isang lalaki ang nagtangkang magpuslit ng pampasabog gamit ang kanyang sapatos. Isang British na nagngangalang Richard Reid ang sumakay sa isang American Airlines flight mula Paris papuntang Miami, dala ang kanyang espesyal na sapatos na may laman palang plastic explosives. Ang plano niya ay sindihan ito habang nasa ere, na tiyak na magdudulot ng isang malaking trahedya. Pero hindi niya inaasahan na ang usok at kakaibang amoy mula sa kanyang sapatos ay agad na mapapansin ng mga flight attendants at pasahero. Dahil dito, nagawang pigilan siya bago pa niya maisagawa ang kanyang balak. Hindi lang ito basta isang smuggling case. Ito ay isang tangkang terorismo na nagpabago sa seguridad ng mga paliparan sa buong mundo. Matapos ang insidenteng ito, naging bahagi na ng airport security protocols ang pagtanggal ng sapatos sa mga screening checkpoints. Kung iisipin, sino ba namang mag-aakala na ang isang ordinaryong sapatos ay maaaring maging sandata ng kasamaan? Ang kaso ni Reid ay isang matinding paalala na hindi lang droga o pera ang pwedeng ipuslit. Kahit ang pinakanakakapagtakang bagay ay maaaring magkaroon ng masamang intensyon sa kamay ng maling tao. Dahil sa pangyayaring ito, mas naging mahigpit ang pagsusuri sa mga bagahe at personal na gamit ng mga pasahero sa eroplano. Kahit na maraming tao ang naiinis sa mga bagong patakarang ito, hindi maikakaila na malaking papel ang ginampanan nito sa pag-iwas sa mas malalaking trahedya. Sa mundo ng smuggling, patuloy ang laban ng mga awtoridad laban sa mga mapanlikha, ngunit mapanirang plano ng mga kriminal. Sa kaso ni Richard Reid, isang pares lang ng sapatos ang muntik ng magdala ng kalamidad. Pero salamat sa mabilis na aksyon ng mga tao sa eroplano, napigilan ang isang trahedya na maaaring lumagay sa kasaysayan bilang isa sa pinakamalalang insidente sa aviation. Number 9. Kalapating droga. Sino ang mag-aakalang ang isang inosenteng ibon ay maaaring maging bahagi ng isang malakihang smuggling operation? Noong 2011, nadiskubre ng mga awtoridad sa Colombia ang isang lumang estilo ng pagpapadala ng droga gamit ang carrier pigeons. Oo, tama ang narinig mo. Bumalik sa uso ang paggamit ng mga kalapati hindi bilang mensahero, kundi bilang courier ng iligal na droga. Ang mga smugglers ay nagtanim ng mga pigeons at sinanay ang mga ito na lumipad pabalik sa kanilang base habang may dalang maliliit na pakete ng cocaine at marijuana na nakatali sa kanilang mga katawan. Ang ideya ay tila perpekto. Walang sasakyan, walang roadblocks, at walang customs checkpoints. Isipin mo, lumilipad lang ang mga kalapati ng direkta sa destinasyon, malaya mula sa radar ng mga awtoridad. Pero hindi naging flawless ang plano ng mga smugglers. Isang kalapati ang nahuli ng mga pulis sa lungsod ng Bucaramanga matapos itong bumagsak malapit mismo sa isang police station. Ang problema, masyadong mabigat ang kargada ng ibon, kaya hindi nito nakayanan ng biyahe. Dahil dito, nadiskubre ng mga pulis ang buong operasyon at na-trace ang pinagmulan ng droga. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ang hayop sa smuggling, ito ay isa sa mga pinakamalikhaing pamamaraan. Sa katunayan, ang paggamit ng pigeons ay nagsimula pa noong sinaunang panahon para sa komunikasyon.
Kaya naman ito ay isang matalinong diskarte sa paningin ng mga smugglers. Ngunit sa panahon ngayon kung saan mas advanced na ang teknolohiya sa pagsubaybay, kahit ang isang simpleng kalapati ay hindi na makakatakas sa matatalas na mata ng mga awtoridad. Ito ay patunay na kahit gaano pa katalino ang mga smugglers, laging may butas sa kanilang plano na maaaring sumabog sa kanilang mukha o sa kasong ito, bumagsak mula sa langit. Number 8. Bunga ng krimen. Kung iniisip mong ang mga prutas ay para lang sa pagkain at kalusugan, maghanda kang mabigla. Noong 2014, isang shipment ng pineapples mula Costa Rica ang ininspeksyon ng mga Spanish authorities sa Madrid, Spain. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong shipment ito. Isang kargo na puno ng masasarap at matatamis na prutas. Pero nang suriin ito ng mas maigi, natuklasan nilang ang ilang pineapples ay hindi pala basta-basta prutas. May laman itong cocaine na nakatago sa loob. Ang modus ng smugglers ay simple, pero sobrang epektibo. Una, hinolow out nila ang loob ng pineapple, iniwan ang balat at pinaka-layer para magmukhang natural pa rin ito. Pagkatapos, pinuno nila ito ng tightly packed cylinders ng cocaine. Saka muling isinara at tinakpan ng wax para magmukhang preskong presko. Para mas lumusot palalo, hinaluan nila ang shipment ng totoong pineapples upang hindi agad mahalata. Ang tawag sa ganitong teknik ay rip-on, rip-off. Isang diskarte kung saan sinasadya nilang magbigay ng kaunting item para mahuli ng customs, habang ang karamihan ay ligtas na dumadaan. Pero sa pagkakataong ito, hindi nila naloko ang Spanish police. Sa tulong ng detection dogs at advanced scanning methods, natuklasan nila ang halos 200 kilo ng cocaine na nakatago sa mga prutas. Kung hindi ito naharang, tiyak na milyon-milyong dolyar ang halaga ng drogang ito sa black market. Ang kaso ng pineapple smuggling ay nagpapatunay na walang limitasyon ang imahinasyon ng mga smugglers. Gagamitin nila ang kahit anong paraan, kahit ang pinaka-inosenteng bagay, para maipuslit ang kanilang ilegal na produkto. Pero salamat sa matatalas na mata ng mga awtoridad, ang mga ipinagbabawal na bunga ay hindi kailanman aani ng tagumpay. Number 7. Kompartimento sa tangke. Minsan, ang pinaka-nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay ang siya palang perpektong taguan para sa mga iligal na kontrabando. Isang smuggling attempt noong 2011 ang nagpakita kung gaano katalino ang mga smugglers sa pag-iisip ng mga taguan na hindi agad mahahalata. Sa isang checkpoint malapit sa US-Mexico border, isang pickup truck ang napansin ng US Border Patrol agents. Sa unang tingin, mukhang pangkaraniwang sasakyan lang ito, ngunit may isang bagay na hindi tugma. Masyadong malaki at tila mabigat ang fuel tank nito. Dahil sa kanilang karanasan, napansin ng mga opisyal ang kakaibang hugis ng tangke, kaya't nagdesisyon silang suriin ito ng mas mabuti. Nang buksan ito, nadiskubre nila ang isang lihim na compartment na maingat na ginawa upang magsilbing taguan ng droga. Sa loob, natagpuan nila ang 80 bundles ng marijuana na may kabuuang bigat na 75 kilograms. Ang mga droga ay maingat na binalot ng plastic at tape upang maiwasan ang pagkasira mula sa gasolina. Hindi ito basta-bastang pagtatago. Isang matalinong paraan ito ng pagpupuslit gamit ang pinakaordinaryong bahagi ng isang sasakyan. Ngunit gaano man kagaling ang diskarte ng mga smugglers, hindi nila nalinlang ang mga bihasang Border Patrol agents. Sa kanilang matalas na mata at malalim na kaalaman sa mga smuggling tactics, nahuli nila ang ilegal na kargamento bago pa ito makalusot sa border. Ang kasong ito ay isa lamang sa maraming halimbawa kung paano nag-iisip ang mga smugglers ng malikhaing paraan para maitago ang kanilang kalakal. Ngunit sa dulo, ang eksperto at maingat na inspeksyon ng mga awtoridad pa rin ang nangingibabaw.
Number 6. Bala sa kamao. Kung may isang bagay na palaging hinahanap sa smuggling operations, ito ay ang armas at bala. At minsan, hindi mo aakalain kung saan ito itinatago. Isang kaso sa Brownsville, Texas, ang nagpakita kung paano nagawang ipuslit ng mga smugglers ang libo-libong rounds ng ammunition gamit lang ang isang simpleng pickup truck. Ang truck na ito ay mukhang ordinaryo lamang, nakaparada sa isang lot para sa export patungong Mexico. Ngunit hindi ito nakalusot sa mata ng mga Special Investigations Unit. Sa tulong ng kanilang K9 unit, natuklasan ng mga opisyal na may kakaiba sa truck bed nito. Napansin nilang tila hindi akma ang pagkaka-welding ng tailgate at ang bed liner nito ay mukhang bagong palit na may mga bolts na hindi tugma sa natitirang bahagi ng sasakyan. Nang alisin nila ang bed liner, laking gulat nila nang matagpuan nila ang isang lihim na espasyo na naglalaman ng libo-libong rounds ng loose ammunition, magazines, at mga baril na maingat na itinago sa ilalim ng truck bed. Halos 3 pulgadang kapal ng truck bed ay puro bala at armas pala. Ang taktikang ito ay patunay na ang mga smugglers ay patuloy na nag-iisip ng mas sopistikado at mapanlinlang na paraan para maipuslit ang kanilang mga kalakal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila nalampasan ang husay ng Special Investigations Unit. Sa bawat matagumpay na huli, napipigilan ang pagkalat ng iligal na armas sa mga lansangan. Isang mahalagang tagumpay sa laban kontra smuggling. Kahit gaano pa katalino ang mga smugglers sa pagtatago ng kanilang kontrabando, palaging may paraan para ito ay mabunyag, lalo na sa harap ng masigasig na pagsisikap ng mga awtoridad. Number 5. Pekeng pera. Kung iniisip mo na ang smuggling ay tungkol lamang sa droga at armas, nagkakamali ka. May mga sindikatong mas pinipili ang tahimik ngunit malawakang paraan ng pandaraya. At isa na rito ang paggawa ng pekeng pera. Noong 2005, isang malawakang operasyon ng counterfeiting ang nadiskubre sa Bogota, Colombia, kung saan natuklasan ng mga awtoridad ang isang lihim na imprenta na gumagawa ng pekeng US dollars. Sa ilalim ng codename na Operation Sunset, natuklasan na mahigit $41 million na pekeng pera ang kanilang na-produce, handang ipuslit papunta sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kalidad ng mga counterfeit bills ay sobrang taas. Halos hindi mo ito maipagkaiba sa tunay na pera. Gumamit ang mga smugglers ng high-grade printing materials, color-shifting ink, at kahit security threads na kahawig ng nasa tunay na dolyar. Ang pinakatuso nilang diskarte? Hindi nila ipinapadala ang mga pekeng pera sa karaniwang paraan. Sa halip, iniipit nila ito sa loob ng mga magazine covers, pinapasok sa loob ng sapatos, at isinisingit sa mga pader ng mga lumang paintings. Para sa kanila, ang pekeng pera ay isang uri ng sining. Pero para sa mga awtoridad, isa itong matinding banta sa ekonomiya. Sa kabila ng pagiging maingat ng sindikato, hindi rin sila nakatakas sa mga mata ng batas. Isang tip-off mula sa isang undercover agent ang nagbigay ng lead sa mga awtoridad, dahilan para isagawa ang isang raid. Umabot sa 38 katao ang naaresto, kabilang ang mga utak sa likod ng operasyon. Dahil dito, isa ito sa pinakamalaking counterfeit money bust sa kasaysayan. Matapos ang pangyayaring ito, mas pinaigting ng US government ang seguridad ng kanilang currency, nagdagdag ng mas advanced na features, at mas pinaghigpitan ang mga inspeksyon sa international transactions. Patunay ito na gaano man kagaling ang mga smugglers, hindi nila matatakasan ang tunay na hustisya. Number 4. Ginto sa sabon. Kung may isang bagay na palaging target ng smugglers, ito ay ang ginto. Sa India, kung saan mataas ang demand at buwis sa pag-aangkat ng ginto,
Maraming nagpapasok nito sa bansa gamit ang pinakamatalinong paraan. Isa sa pinakakamanghamanghang kaso ay ang natuklasan sa Mangalore International Airport, kung saan nahuli ang isang pasahero na nagtangkang magpuslit ng ginto gamit ang mga bote ng chocolate syrup at sabon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang bagay na ginagamit sa paliligo ay may laman palang kayamanan? Ang paraan ng smugglers ay simple, pero matindi ang execution. Niluluto nila ang ginto sa anyong granules. Pagkatapos ay maingat itong inilalagay sa loob ng hollowed out soap bars. Ang ginto ay pinapahira ng itim na plastic wrap upang hindi mahalata kapag tiningnan sa simpleng inspeksyon. Para mas lumusot, ibinabalik nila ang sabon sa kanyang original packaging, kaya mukha itong bagong bili mula sa tindahan. Sa isa pang insidente sa Tiruchirappalli International Airport sa Tamil Nadu, mas malakihan ang modus. Halos $50,000 na halaga ng ginto ang naharang matapos matagpuan ng mga ito sa loob ng iba't ibang produktong pampersonal na gamit. Pero gaano man kagaling ang plano ng mga smugglers, hindi ito sapat upang malusutan ang mga alertong customs officers. Sa pamamagitan ng advanced scanning technology at matalas na instinct ng mga opisyal, natuklasan ang kakaibang bigat ng sabon na nagbunsod ng mas masusing inspeksyon. Sa huli, ang mga nagtatangkang magpuslit ng ginto ay nadakip at ang kanilang kayamanan ay kinumpiska. Ang kasong ito ay isang patunay na kahit gaano kaordinaryo ang isang bagay, maaari itong maging daan para sa isang malaking kriminal na operasyon. Ngunit sa mundo ng smuggling, walang lihim na hindi mabubunyag, kahit pa ito ay nakatago sa bula ng sabon. Number 3. Manok na cocaine. Kung akala mo ay para lang sa pagkain ng manok, maghanda kang mabigla sa isang kakaibang diskarte ng smuggling na nangyari noong 2013. Isang babaeng ganayan ang dumating mula sa Sao Paulo, Brazil papuntang Ghana. Bitbit ang dalawang inihaw na manok. Sa unang tingin, mukhang simpleng pagkain lang ang dala niya. Pero ang hindi alam ng mga tao sa airport, may kakaibang sangkap pala ang mga ito. Dahil sa pagiging nerbyosa ng babae at sa kilalang ruta ng droga mula Brazil, agad siyang pinaghinalaan ng mga customs officer. Ang suspetsa ay naging mas malakas nang inspeksyonin ang kanyang bagahe. Laking gulat ng mga opisyal nang buksan nila ang mga roasted chickens. Imbis na herbs o stuffing, 3 kilo ng cocaine ang laman nito. Isipin mo, iniluto pa talaga ang mga manok, hinukay ang loob, at saka isiniksik ang droga sa loob bago muling inayos para magmukhang normal na pagkain. Malikhain talaga ang mga smugglers. Ginamit pa ang isang masarap na pagkain para maikubli ang kanilang iligal na kargamento. Pero kahit gaano ka-impressive ang kanilang diskarte, hindi pa rin sapat iyon para maloko ang mga eksperto. Naramdaman agad ng customs officers ang kakaibang bigat at tigas ng mga manok na nagbunsod para siyasatin pa ng mas malalim. Ang insidenteng ito ay patunay na patuloy ang labanan ng talino at husay sa pagitan ng smugglers at autoridad. Kahit anong twist ang gawin nila, kulinarya man o hindi, sa dulo, nanaig pa rin ang galing at karanasan ng mga opisyal na nagbabantay laban sa smuggling. Number 2, pekeng karot. Paborito mo ba ang gulay na karot? Mag-isip kang muli dahil baka hindi mo na ito titingnan ng pareho pagkatapos mong malaman ang kakaibang kaso ng smuggling noong 2013 sa Moldova. Isang truck na nagmula sa kilalang ruta ng droga papuntang Romania ang ininspeksyon ng mga autoridad. Sa unang tingin, mukhang normal lang na shipment ng sariwang karot ang laman ng sasakyan. Pero nang suriing mabuti, nadiskubre nilang ang mga ito ay hindi gulay kundi pekeng karot pala. Oo, tama ang narinig mo. Libo-libong karot na gawa sa orange na paraffin wax ang nadiskubre sa loob ng truck, na sa unang tingin ay halos hindi mo mapapansin ang pagkakaiba sa tunay na gulay. Pero bakit karot ang pinili nilang itago? Kasi pala,
Bawat pekeng karot ay hollowed out at puno ng tinadtad na tobacco. Sobrang detalyado ng pagkakagawa at napakahusay na nahalo nila ito sa totoong karot upang maloko ang inspeksyon. Grabe talaga ang creativity nila. Mula droga hanggang tobacco, talagang iba-iba ang kanilang estilo. Ngunit kahit gaano kahusay ang kanilang plano, hindi pa rin nila nalinlang ang matalas na pang-amoy ng customs officers. Napansin agad nila ang pagiging nerbyoso ng driver at ang kakaibang texture ng mga pekeng karot. Dahil dito, napigilan nila ang pagpasok ng daan-daang kilo ng tobacco sa merkado. Isang magandang halimbawa ito na sa mundo ng smuggling, laging kailangan ng matalas na mata, mabilis na instinct, at syempre konting swerte para mahuli ang mga ganitong klase ng malikhain ngunit mapanlinlang na taktika. Number 1. Prutas na diamante. Kung akala mo yung mga cellphone ay para lamang sa tawag, text, at social media, maghanda kang mamangha dahil sa isang pambihirang kaso ng smuggling noong 2019 sa Indira Gandhi International Airport sa Delhi, India. Dalawang lalaki ang dumating mula Hong Kong na mukhang ordinaryong turista lang. Ngunit dahil sa kakaiba nilang kilos at sagot sa tanong ng customs officers, nagpa siya ang mga opisyal na suriin ang kanilang mga gamit ng mas mabuti. Sa unang tingin, puro mamahaling cellphone lang ang laman ng kanilang bagahe. Pero teka lang, may kakaiba rito. Nang buksan ng mga autoridad ang mga cellphone, laking gulat nila nang matuklasan ang mga kumikinang na lihim sa loob ng mga ito. Halos 500 carats ng high-quality diamonds pala ang nakatago sa likod ng mga cellphone. Oo, diamante. At hindi ito basta-basta inilagay lang. Bawat bato ay maingat na inilagay sa mga back panel ng mga cellphone upang hindi mahalata sa simpleng tingin. Isipin mo, isang simpleng gadget na gamit araw-araw ay nagamit bilang taguan ng kayamanang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Pero gaano man kahusay ang plano ng mga smugglers, mas matalino pa rin ang mga customs officers na sanay na sa mga ganitong modus. Ang kakaibang bigat at texture ng mga cellphone ang naging susi upang mabunyag ang sikreto ng dalawang smuggler. Dahil dito, napigilan ang pagpasok ng napakalaking halaga ng diamante sa black market. Ang kasong ito ay patunay na kahit gaano pa katalino ang mga smuggler sa pagtatago ng kanilang iligal na kayamanan, walang makakalusot sa matalas na pandama at expertise ng mga autoridad na laging handang magbantay laban sa mga ganitong klase ng krimen.